Impeachment complaints versus Vice President Sara Duterte na ipadala na sa Office of the Speaker. Inihaing impeachment complaints, tinawag na abala lang sa trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 5,572 bar passers noong 2025 bar exams nanumpa na sa tungkulin. High-profile mastermind sa likod ng ni-raid na iligal na pabrika ng sigarilyo sa Pampanga handang ilantad ng Philippine National Police. At paghahanda para sa bagyong Basyang, puspusa na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 6, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balitang ngayong tanghali. Kinumpirma ni House Secretary General Sheloy Garafil na naipadala na sa tanggapan ni House Speaker Faustino Boji D. III ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ito kahapon, araw ng Huwebes, February 5. Sa isang pahayag, iginiit ni Garafil na matapos na matanggap at ma-verify ang mga reklamo at endorsements, ipinadala ang mga reklamo sa tanggapan ng House Speaker para sa karampatang aksyon. Ayon sa panuntunan ng Kamara, may 10 session days ang House Speaker para isama sa order of business ang verified impeachment complaints. Nananatili ang posibilidad ng pag-endorso ng 1/3 ng House members sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon ito kay House Public Accounts Committee Chairperson at Bicol Zaro Party List Representative Terry Ridon, matapos na mai-refer sa tanggapan ng House Speaker ang dalawang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Ang detalye ihatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, may ulat ba na nagsasabing may 1/3 ng House members yung magtatransmit ng Articles of Impeachment laban kay VP Duterte? Aga, walang ulat at wala ring kumpirmasyon na merong sapat na bilang dito sa Kamara para makapag-endorso ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte upang agad na maipadala sa Senado. Pero ayon kay Bicol Zaro Party List Representative Terry Ridon, na chairperson ng House Public Accounts Committee, nananatili naman yung posibilidad ng fast-track mode ng impeachment proceedings dito sa Kamara laban sa Vice Presidente. Ito ay matapos ngang maipadala sa tanggapan ni House Speaker Faustino Boji D. III ang dalawang reklamong impeachment na inendorso ng Makabayan lawmakers, Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ayon kay House Secretary General Sheloy Garafil. Ayon kay Representative Ridon, ngayong naitransmit na ang impeachment complaints laban kay VP Duterte, inaasahang maisasama na ito sa order of business para sa plenary action sa February 9, 2026. Pero anya, posible pa rin yung pagkakaroon ng 1/3 ng lahat ng House members na mag-endorso ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente para sa direktang transmittal sa Senado. Ito ay hanggat walaan ng plenary referral sa House Committee on Justice. Ganito rin ang paniniwala ni ML Party List Representative Leila de Lima. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Wala pong impediment or hindrance legally and technically na merong magiging effort or gagawin yung House na katulad dati na diretso na sila, 1/3 basta makakalap sila ng signatures and endorsers constituting 1/3. And that means that is 106.
Banggit pa ng kongresista, handa siyang suportahan ang ganitong hakbang. Samantala, aga sa Lunes, February 9 ay meron pang nakatakdang maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licos. Tuloy lang ang mga serbisyo at trabaho sa Office of the Vice President sa gitna ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa kanyang defense team, silang mga abogado ang nag-aasikaso sa reklamo kaya nagagampanan pa rin ng maayos ng pangalawang Pangulo ang kanyang mandato. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Hindi apekto ang trabaho ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng dalawang panibagong impeachment complaints na inihain ngayong taon laban sa kanya. Ito ang inihayag ni Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ng defense team ng pangalawang Pangulo, nang tanungin kung paano nakakaapekto ang mga pag-atake laban kay VP Duterte. Paliwanag ni Attorney Powa, silang mga abogado naman ang nakafocus sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kaya nagagampanan pa rin aniya ni Vice President Duterte ang tungkulin niya bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa bansa. Si VP has always been in high spirits naman at hindi talaga nakaka-apekto kasi kaya nga sinabi niya na maaga pa lang na-form na niya yung defense team niya. So habang nagtatrabaho yung defense team, may constant communication naman kami sa ating Vice Presidente. Pero siguro the reason why kami yung na-hire niya as her lawyers is because may tiwala siya na kaya naming bumuo ng solid na defense para sa kanya. Kaya siya naman hindi naantala yung trabaho niya sa pagiging Vice Presidente. So I can confidently say, hindi naman naapektuhan ng ating Vice Presidente. Dagdag pa ni Attorney Powa, makikita namang nagpapatuloy ang iba't ibang programa ng Office of the Vice President sa kabila ng mga issue na kinakaharap ni VP Sara. Samantala nilinaw at tiniyak din ng defense team ni Vice President Duterte na kung umusad ang impeachment case at maitaong sumabay sa paggalaw ng kaso ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ay hindi sila apektado dahil magkaibang team o mga abogado ang may hawak dito. Hindi, totally hindi kasi ibang-iba yung defense team. No? As you know, si Attorney Nicholas Kaufman ang kanyang lawyer doon. So wala naman pong kinalaman kami doon sa ICC case. Focus lang po kami sa kaso talaga ng ating Vice Presidente. So regardless kung magsasabay na may ICC and then itong may impeachment, I don't think one affects the other. Para sa depensa ni VP Duterte, hindi natitigil ang paghahandang kanilang ginagawa kaugnay ng impeachment. Ayon kay Attorney Powa, nagpapatuloy sila sa pag-aayos ng kanilang mga argumento at depensang ilalatag kung matutuloy ito hanggang sa nakatakdang trial ng Vice Presidente. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng mga abogado ni former President Rodrigo Duterte na nasa enfeebled physical state ang dating Pangulo bilang suporta sa kanilang apela sa desisyon ng International Criminal Court o ICC na manatili ito sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis. Katwiran ng defense team ng dating Pangulo, nagkamali ang ICC Pretrial Chamber nang pagtibay nito ang kanilang desisyon na dapat manatiling nakapiit si FPRRD at pagtangging ayunan ang joint medical report tungkol sa cognitive impairments nito. Batay sa naturang report, wala ng kapasidad si Duterte na planuhin ang kanyang araw-araw na gawain. Kaya't lalo na umanong wala itong kakayahan na planuhin pa ang kanyang pagtakas sa mga magbabantay sa kanya. Ayon pa sa mga abogado ni Duterte, masyadong kapresyoso ang naging pagtrato ng pre-trial chamber sa medical evidence ng depensa. Una nang tinanggihan ng pre-trial chamber ang hiling ng kampo ni Duterte na makalaya muna ito habang nakabinbin pa ang paglilitis sa kaso nitong murder na katumbas ng crimes against humanity dahil sa mga napatay sa ilalim ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Pinaninindigan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na may kasunduan na sa usap-usapang term sharing sa liderato ng Senado. Inamin din niya ang ilang miyembro ng minorya
ang kausap na nila para sa paglipat sa mayorya. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Hindi lingid sa kaalaman ni Senador Loren Legarda ang plano ng Senate Majority Bloc na pauupuin siya bilang tagapangulo ng Senado ilang buwan bago matapos ang kanyang termino. Ito ang kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri matapos ang pahayag ng senadora na wala siyang ideya sa naturang plano. Paliwanag ni Zubiri, nagpapakumbaba lang si Legarda. Bagaman wala pa anyang formal o opisyal na usapan sa naturang term sharing ay may napagkasunduan na mga miyembro ng mayorya na nakausap nila hinggil dito. We have an agreement. Let's put it this way. We have an agreement that there will be, of course, a change in leadership within the majority members if we still have the support of all the majority members. Binigyan din ni Senador Migs na layo nilang bigyan ng oportunidad ang iba pang miyembro ng Senado na humawak ng posisyon sa liderato. Actually, I also indicated that I'm willing to step down as majority floor leader and also let my senior deputy majority floor leader, Senator J.V. Ejercito, sit as majority floor leader. And I'll just be a mere member of the Senate. Bukod dito, inilahad rin ng mambabatas na welcome ang lahat ng miyembro ng minority bloc na lumipat sa mayorya. We actually encourage more members of the minority to join us. And I think there are some that the Senate President Soto is already talking to that's possibly might join us in the future. So that's what we're looking at, to increase the members of the majority bloc. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihayag ni Philippine Ambassador to the United States, Babes Romualdez, na nagpadala ng liham si US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para imbitahan ang Pilipinas na maging bahagi ng Board of Peace. Isa ito sa US-initiated multinational body na nagsusulong ng post-conflict solutions. Ilan anya sa maaaring maging kontribusyon ng Pilipinas dito ang human resources o financial contribution. Ramdam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umpisa pa lang na walang kahihinatnan ang impeachment complaints laban sa kanya. Ayon sa Pangulo, abala lang sa trabaho na maituturing dulot ng reklamong ito. Para sa detalye, alamin natin ang ulat ni Nel Maribuhok live mula sa Malacanang. Nel, ano ang nakikitang motibo ng Pangulo sa paghahain ng impeachment complaints bagamat ito ay nadeklara ng insufficient in substance? Yes, Ella, pamumulitika lamang para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inihaing impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay Pangulong Marcos, alam na niyang walang basihan ang reklamo na ito na dineklara ng House Justice Panel na insufficient in substance. Dagdag pa nito ayon kay PBBM, abala lamang ito sa trabaho. I'm happy it's done and we can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move. Ukol naman sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ayon sa Pangulo, hayaan na lamang ang Kamara na gawin ito ang kanilang trabaho. Ito ang inihayag ni PBBM sa ambush interview matapos niyang pangunahan kanina ang groundbreaking ceremony ng gusali ng pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Allied Health Services. Ayon sa Pangulo, ang proyekto ay magpapataas ng kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa buong bansa. Layunin rin nito na matulungan ng mga estudyanteng kapuspalad na makapag-aral at nais na maging medical professionals. Binigyan din rin niya ang halaga ng pagtutulungan ng national government at mga lokal na pamahalaan para maresolba ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng pangkalusugan. Hindi natin hahayaang nahihirapan ang mga pamilya sa mga probinsya dahil sa layo ng kanilang lalakbayin para makarating sa ospital. Patuloy po natin gagawing prioridad ang kaligtasan, kalusugan at kaginhawaan ng ating mga kababayan.
Ngunit magagawa lang natin ito kung patuloy tayong nagtutulungan. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng ating pamahalaan sa LGUs upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanina, aabot sa 15 million pesos ang ibinigay na tulong ng Pangulo para naman sa Baseco Hospital. Yan muna ang ating update. Balik sa Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Itinanggi ng kampo ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nagpadala ito ng emisaryo upang makipag-usap sa pamahalaan. Ayon sa abogado nitong si Attorney Rui Rondain, nakausap niya ang kanyang kliyente at sinabing wala siyang ginagawang pakikipag-ugnayan sa gobyerno. Sa ngayon, hindi umano alam ni Attorney Rondain kung nasaan si Ko. Inaasahan ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito ang kinumpirma ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau batay sa 4 na araw na trading sa Mines of Platts, Singapore. Inaasahang bababa ng 10 sentimos ang presyo sa kada litro ng gasolina habang posibleng tumaas ng 30 sentimos sa diesel at 5 sentimos naman sa kerosene. Ipinaliwanag ng DOE-OIMB, pangunahing dahilan ng adjustments sa presyo ng langis ay bunsod ng tensyon sa pagitan ng mga bansang Iran at Estados Unidos. Ipinababatid ng Professional Regulation Commission sa publiko na peke ang umano'y bagong disenyo ng PRC-ID na kumakalat ngayon online. Sa isang post, ibinahagi ng PRC na hindi otorisado ang kumakalat na sinasabing bagong itsura ng PRC-ID na naglalaman ng larawan ni Tourism Secretary Cristina Frasco. Muling nilinaw ng ahensya na tanging ang picture at professional information lamang ng isang professional ang opisyal na layout ng PRC-ID. Nasabat ng Bureau of Immigration Ninoy Aquino International Airport ang ilang medical products na naglalaman ng illegal substances na dala ng 2 Pilipinong pasahero mula sa Thailand na dumating noong February 3, 2026. Nadiskubre ng mga otoridad ang kontrabando matapos ang isinagawang inspeksyon sa bagahe ng 2 pasahero na mayroong kaduda-dudang medical products. Nabisto ng customs na naglalaman pala ang mga ito ng marijuana oil at marijuana bomb na tinatayang may halaga na mahigit sa 7,000 piso. Naharap ang mga nahuling pasahero sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, gayon din sa Customs Modernization and Tariff Act. Arestado ng Bureau of Immigration ang 3 Chinese nationals sa magkakahiwalay na operasyon sa Zamboanga City at Kalinga dahil sa paglabag sa Philippine Immigration Law. Sa Zamboanga City, inaresto ng Bureau of Immigration ang Rong Tianxi, 40 anyos na nadiskubreng mayroong negosyo doon, gayong naka-issue ang kanyang working visa sa isang kumpanya sa Quezon City. Samantala, nahuli naman sa Tabuk City sina Wang Weifang, 51 anyos at Wang Mengjiao, 28 anyos na napag-alamang overstaying na sa Pilipinas at walang kaukulang working visa. Sa ngayon ay inaasikaso na ng Bureau of Immigration ang posibleng deportation proceedings sa mga nahuling dayuhan. Handa ang Philippine National Police na ilantad ang mga high-profile mastermind na nasa likod ng pabrika o pagawaan ng mga ilegal na sigarilyo sa bansa. Ito'y matapos ang sunod-sunod na pagkakakumpiska ng PNP ng mga ilegal na sigarilyo mula pa noong nakaraang taon. Desidido nga ang Philippine National Police na wakasan ang smuggling activity sa bansa. Kaya naman tututukan ng PNP ang pagtugi sa mga high-profile mastermind na nasa likod ng iligal na paggawaan ng sigarilyo na natuklasan sa Mexico, Pampanga.
Ayon kay General Nartates, tinututukan na ngayon ng mga investigador ang financial trail at iba pang mahalaga ebidensya na maaaring magturo sa mga financier ng mga aktibidad ng smuggling ng sigarilyo sa bansa. Aniya, higit sa pisikal na lugar ng iligal na operasyon, nakatuon na ngayon ang investigasyon sa mga taong nagpupondo at nagbibigay proteksyon dito, partikular ang 2 politiko mula sa Hilagang Luzon na tinukoy bilang posibleng mga financier. Noong 2024, sinabi ni DILG Secretary John V. Cremulya na nawalan ng pamahalaan ng nasa 30 billion pesos na kita sa buwis dahil sa smuggling ng sigarilyo. Sa isinagawang inspeksyon sa pabrika noong February 4, sinabi din ni Secretary Cremulya na 2 politiko mula sa Hilagang Luzon ang itinuturing ng mga mastermind sa likod ng operasyon ng naturang hub. Binigyang diin naman ni General Nartates na hindi titigil ang investigasyon sa mga low-level operator at manggagawa lamang at iginiit ang pananagutan ay dapat umabot sa mga nagplano, nagpondo at nakinabang sa iligal na negosyo. Dagdag pa rito, pinaiigting din ng PNP ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya para maiwasan ang muling pag-usbong ng kahalintulad na iligal na operasyon sa iba pang lugar at para higit pang paigtingin ang kampanya ng pamahalaan laban sa malawakang smuggling, human trafficking at mga organisadong kriminal at sindikato. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development ng Emergency Cash Transfer o ECT payout para sa 1,520 mga tourism workers na nagtatrabaho sa El Nido, Palawan. Sa pamamagitan nito, ayon sa DSWD, ay pinalalakas ang kabuhayan at nabibigyan ng pag-asa ang mga manggagawa sa sektor ng turismo na may malaking ambag sa lokal na ekonomiya ng El Nido. Malaking tulong ito para sila ay makabangon mula ng manalasa ang Bagyon Tino sa kanilang lugar noong 2025. Isinagawa ang oath-taking ceremony ngayong araw para sa mga bagong promote na mga guro at school leaders sa National Capital Region. Alinsunod dito sa programa ng administrasyon na pabilisin ang nabinbing career progression sa sektor ng edukasyon. Mula sa Makati City, may report si Jed Neresina live. Jed, ilan yung teachers at ilan yung school leaders mula sa NCR na na-promote at nakapanumpa na ba sila ngayong araw? Yes, Aga, mahigit 2,000 mga guro at school heads ang nanumpa kanina bilang tandaan ng kanilang promotions at yung nasabing bilang ay mula lamang sa National Capital Regions at yung panunumpa kanila kanina ay personal na nasaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Education Secretary Sonny Angara, 2,915 na public school educators ang nanumpas sa isinagawang oath-taking ceremony ngayong araw. Sila ay nagmula sa iba't ibang lugar sa National Capital Region. Ang hakbang na ito ay bahagi ng programa ng administrasyon na pabilisin ang matagal nang naantalang career progression sa sektor ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, kabilang ito sa reforma ng Department of Education kung saan ginawang fast track ang proseso upang maresolba ang promotion backlogs sa iba't ibang schools division sa NCR. Sa pamamagitan ng Expanded Career Progression Program ng DepEd, nabigyang daan ang mga kwalipikadong educators na umangat sa posisyon batay sa merit at readiness at hindi lamang dahil sa availability ng vacant plantilla positions. And as I said in my third State of the Nation address, no public school teacher should retire as Teacher 1 anymore. We will expand our educators' career paths through strategic reclassification. By creating more high-level positions, we can have senior educators move up based on merit and open new entry positions to new graduates. Your promotion will be a doorway to a better life for you and your family.
Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., magpapatuloy ang kanyang administrasyon sa pagbibigay suporta sa mga guro na siyang bahagi ng mga individual na gumagabay sa mga kabataan at siyang katulong ng pamahalaan sa iba't ibang mga gawain nito. Aga kaugnay nito, nabanggit kanina ni Secretary Angara na itong mahigit 2,000 na mga guro at school heads na na-promote dito sa National Capital Region ay magpapatuloy ito sa iba't ibang rehiyon pa sa bansa kung saan aniya 100,000 na mga guro at school heads ang posibleng ma-promote dito under sa Expanded Career Progression Program ng DepEd at ng Administrasyong Marcos Jr. Ayan po na update, balik sa inyo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Plano ng Department of Transportation na lawakan ang mga runway sa mga paliparan upang maka-accommodate ng mas malalaking eroplano. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, sa ngayon ay limitado ang kapasidad ng mga maliliit na paliparan kaya mas maliit na aircraft lamang ang kasya. Bunsod nito, kakaunti rin ang bilang ng mga pasahero kaya mas mataas ang presyo ng pamasahe. Ayon sa kalihim, ang proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing affordable ang domestic airfare at palakasin ang lokal na turismo sa bansa. Nagsagawa ng isang lethal kinetic strike ang United States military sa isang sea vessel na umano'y ino-operate ng designated terrorist organizations sa Eastern Pacific. Batay sa US intelligence, ang naturang barko ay tinatahak ang narco-trafficking route at may kaugnayan sa operasyon ng iligal na droga sa rehiyon. Ayon sa ulat, 2 narco-terrorist ang nasawi sa pag-atake habang ligtas naman ang US troops na nagsagawa ng operasyon. Nakauwi na ng kanilang bansa ang nasa 157 na Ukrainians na nabihag ng Russia mula pa noong 2022 ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa kanyang social media post, sinabi ng Ukrainian President na kabilang dito ang mga sundalo ng Armed Forces, National Guard at State Border Service. Kaalinsabay nito, pinakawalan din ng Ukraine ang mga Russian na kanilang nabihag sa gitna ng kanilang gyera kontra sa Russia. Nangyari ang palitan ng bihag kasunod ng peace talk na pinangunahan ng Estados Unidos sa Abu Dhabi ngayong linggo. Pinangangambahang magkaroon ng summer disruptions o pila sa mga airport kasunod ng bagong border control system ng Europe o entry-exit system. Ipinatutupad sa Europe ang pagkuha ng fingerprint, ng litrato at ng pagpaparehistro. Dahil dito, nanawagan ang travel industry sa European Commission para alisin ang bagong polisiya. Gayunman, ayon sa European Commission, maaring alisin ang bagong sistema sa peak season hanggang September. Tiniyak ni Vice President Sara Duterte na nakahanda ang kanilang Disaster Operations Center na tumulong para sa mga kababayan natin na maaapektuhan ng bagyong Basyang. Kalinsabi nito ay pinaalalahanan rin ng Vice Presidente ang ating mga kababayan na gawin ang iba yung pag-iingat sa gitna ng panganib na dulot ng bagyo. Narito ang report ni JP Nunez. Ngayong nakakaapekto sa bansa ang bagyong Basyang na nagdadala ng malalakas na hangin at pag-ulan partikular na sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, naglabas ng video message si Vice President Sara Duterte kung saan tiniyak nito na nakahanda ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President para tumulong sa mga kababayan natin na apektado ng bagyo. Itinayo namin ang Disaster Operations Center sa tanggapan ng pangalawang Pangulo upang makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan sa pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Ang DOC ay laging handa na magbigay ng suporta
sa unang pagtugon ng mga lungsod at munisipalidad. Kaalinsabay nito ay pinaaalalahanan ng Vice Presidente ang ating mga kababayan na gawin ng iba yung mga paghahanda at pag-iingat sa gitna ng nararanasang kalamidad sa bansa. Kabilang na dito ang paghahanda ng mga pribado at pampublikong mga sasakyan, mapalupa, dagat o himpapawid man ay dapat anyang tiyakin na nasa maayos na kondisyon at ligtas na gamitin. Dapat rin anyang sundin ang mga travel advisories maging ang mga babala na inilalabas ng PAG-ASA, Philippine Coast Guard at Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang pagguho ng lupa, pagkakakuryente, pagkalunod, pagkasira ng bahay at pagbagsak ng mga debris ay karaniwang epekto ng malalakas na ulan at hangin. Tandaan na kahit lumabas na ng bansa ang bagyo, ang patuloy na pag-ulan ay maaari pa ring magdulot ng mga pagguho ng lupa ilang araw matapos ang bagyo. Ang pagiging handa at maingat ay susi sa kaligtasan ng bawat isa. Kailangan natin mag-ingat, magtulungan at manalangin para maiwasan ang trahedya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naantala ang supply ng kuryente sa ilang lugar na nasalanta ng bagyong Basyang. Batay sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, as of 10 a.m. ngayong araw, ilang transmission lines ang unavailable pa rin. Apektado ang power transmission services ng Siarelco na nagsusupply ng kuryente sa Siargao Island at Bukas Grande sa Surigao del Norte. Habang nakararanas ng partial power loss sa bahagi ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Naibalik na rin ang supply ng kuryente sa bahagi ng Leyte at Southern Leyte ngayong umaga. Tiniyak naman ng NGCP na pinakikilos na nila ang kanilang line crews at kasalukuyan ng nagsasagawa ng power restoration at pagpapatrolya. Nilinaw naman ng power grid operator na ang antala sa kuryente ay maaaring dulot ng apektadong transmission facilities ng NGCP o ng distribution facilities at electric cooperatives. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang augmentation ng family food packs ng ahensya para sa mga posibleng maapektuhan ng bagyong Basyang. Target din ng ahensya na madagdagan pa ang naka-preposition na relief boxes para sapatan ang kakailanganing requirement para sa local government units. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo, live. Mia, gaano ba karami ang naka-preposition na relief ng DSWD at gaano pa karami ang idadagdag dito? Magandang tanghali, Ella. Sa kasalukuyan, merong nasa 3.5 million na naka-preposition na family food packs ang Department of Social Welfare and Development. Pero sa susunod na linggo, target nila na umabot na ito sa 4 million hanggang 5 million family food packs para masapatan itong requirements na hinihiling ng mga LGU. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng Tropical Storm Basyang. Sa ngayon, patuloy nilang nakikita ang extent ng damage pangunahina sa Iligan at Cagayan de Oro na mga areas of concern. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bagamat hindi sila required, handa ang ahensya na umabot sa mga nasalanta, namatayan at nasiraan ng tahanan bukod sa mandato nilang maghanda ng mga food pack at relief goods. So I would like to assure the public na no matter what the ill effects of Basyang will be, there will be more than enough response from both the local government and the national government. Magsasagawa rin ng assessment ang ahensya para sa mga mangangailangan ng financial assistance para sa house repair, gayon din sa medical at burial assistance.
Samantala, Ella, meron ding 3 million standby funds kasalukuyan ang ahensya bukod dito sa mga ready-to-eat food packs at sa mga non-food items. Pero sa ngayon, hinihintay lang muna ng ahensya yung pag-reach out ng mga local government unit para alam nila kung kailan sila papasok at kung gaano karaming mga family food packs ang kakailanganin ihanda. At yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Naglabas ng lahar advisory para sa Canlaon Volcano ang PHIVOLCS ngayong araw bunsod ng patuloy na pag-ulang dala ng bagyong Basyang. Batay sa forecast ng Pag-asa, nasa ilalim pa rin ng heavy rainfall warning ang buong Negros Island at malaking bahagi ng Visayas region. Ayon sa PHIVOLCS, ang malakas na buhos ng ulan ay posibleng magdulot ng pag-agos ng lahar mula sa daus-dos ng bulkan na ngayon ay nasa ilalim ng Alert Level 2. Pinag-iingat ang lahat ng mga residente, lalo na ang malapit sa mga ilog. Humina ang bagyong Basyang pagkatapos tumawid sa Caraga Region. Para sa detalye, pakinggan natin ang weather update mula sa Pag-asa. Ihahatid ng forecaster na si Benison Estareja. Humina ang bagyo matapos tumawid dito sa may Caraga Region simula po kagabi hanggang ngayong umaga. Naging tropical depression na lamang ito at may taglay na hangin na 55 km per hour from 65 kph at may pagbugso hanggang 70 km per hour. Naglandfall po siya sa may Bayabas, Surigao del Sur for the first time kagabi 11:50 p.m. at sa ngayon po as of 10 in the morning ay nasa coastal waters po ito ng bayan ng Anda sa Bohol. Ito ay kumikilos naman ng mabagal west-northwest at 10 km per hour. Base po sa latest satellite animation ng Pag-asa, meron pa rin pong aasahang direktang epekto mula sa bagyong Basyang itong malaking bahagi ng Visayas. Patuloy pa rin po ang malalakas na mga pag-ulan doon, mapa eastern, central or western portions. Inaasahan din na medyo makulimlim pa rin po even though nababawasan na yung mga pag-ulan dito sa may Caraga Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at yung mga nearby areas pa. At simula po mamayang hapon hanggang gabi, mataas na rin ang tsansa ng malalakas na ulan dito sa may Southern Luzon, kabilang na yung Masbate, Sorsogon at malaking bahagi po ng Mimaropa. Base rin sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataang panibagong weather disturbance na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility na susunod kay Bagyong Basyang sa susunod po na 5 araw. Yung amihan naman or northeast monsoon, nakakaapekto sa may northern and central Luzon, nagdadala lamang po ng may hinang ulan at magbabalik ang malakas na amihan pagsapit po ng linggo. Base po sa latest track ng Pag-asa, magandang balita din po dahil mapapaaga nahihina itong bagyong Basyang as a low pressure area in less than 48 hours. So maaaring within the next 24 hours, tropical depression pa rin po ito while crossing dito sa may Central Visayas, Negros Island region at maging sa may Western Visayas, mag-emerge po dito sa may Panay Gulf. At pagsapit po bukas ng tanghali hanggang hapon, posibleng mas humina pa ito bilang isang low pressure area. Estimated bukas ng gabi ay nasa may south na ito ng Antique sa may Sulu Sea. Base rin po sa ating analysis, makikita natin yung lawak ng bagyo sa ngayon nasa around 150 to 350 kilometers po mula dun sa kanyang gitna. Mas maraming lugar or mas malawak itong bagyo dito sa ibabaw na bahagi, sa taas na bahagi nito. So nakakaapekto po ito over almost the entire Visayas within the next 24 hours. Meron pa rin direktang epekto ng malakas na hangin at malakas na mga pag-ulan. Sa hilalim na bahagi naman po nitong si Bagyong Basyang, mas maliit po, mas makitid. So nakakaapekto po ito dun lamang sa mga pinakang hilagang bahagi kung ang pag-uusapan natin ay yung malakas na hangin at malalakas na mga pag-uulan. Factor sa paghina agad-agad nitong Bagyong Basyang, from tropical storm down to tropical depression nang mas maaga ay yung matagal na pananatili niya dito sa may Caraga Region at ine-expect nga na makakakontribute din itong patuloy na pagtawid niya sa mga isla po ng Visayas para lalo siyang mas humina as a low pressure area na dadagdagan pa ng pagbabalik ng malakas na amihan sa darating po na linggo.
Kaya naman tropical depression na ito, meron na lamang tayong wind signal number 1 or pabugso-bugsong hangin na mararanasan ngayong araw sa maraming lugar pa rin po sa Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Signal number 1 sa southern portions ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Gayon din sa Romblon, Northern Palawan, kabilang ng mga isla ng Calamian, Cuyo, and Cagayan Silio. Signal number 1 din sa southern portion of Masbate, southern portion of Eastern Samar, southern portion of Samar, Biliran, Leyte, and Southern Leyte. Signal number 1 din po dito sa may Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, gayon din sa Guimaras at buong Panay Island, Iloilo, Capiz, Aklan, and Antiques, signal number 1. Signal number 1 din po dito sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, at sa hilaga at gitnang bahagi ng Agusan del Sur. And finally, signal number 1 din po sa may Camiguin, Misamis Oriental, hilagang bahagi ng Misamis Occidental, northern and central portions of Bukidnon, gayon din sa eastern portion of Lanao del Norte, dulong bahagi ng Lanao del Sur, at sa may eastern portion of Zamboanga del Norte. So ilang mga lugar po dito sa may Mindanao, tinanggal na po natin yung wind signal number 1. At yung signal number 2, tinanggal na rin natin dito sa malaking bahagi po ng Visayas dahil nga humina itong si Bagyong Basyang into a tropical depression. Gayun pa man, sa ibang lugar pa ng ating bansa, posible pa rin ang mga pabugso-bugsong hangin at malakas na bugso dito sa may Batanes within 24 hours. Gayun din sa hilagang bahagi ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, down to Metro Manila, natitirang bahagi ng Southern Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, at natitirang bahagi ng Mindanao dahil sa pinagsamang epekto ng outer cloud bands, outer bands nitong si Bagyong Basyang, plus yung northeast monsoon po ang nagdadala ng malakas na hangin. Pagdating naman sa mga pag-ulan, dinowngrade na rin po natin or binawasan na natin yung forecast na malalakas na ulan dito sa Visayas at sa Mindanao. So, yung kahapon po, nag-forecast pa tayo na magkakaroon tayo ng higit sa 200 mm sa dami ng ulan. But within the next 24 hours, during which, ito pong si Bagyong Basyang ay tumatawid dito sa may Central Visayas patungo ng Panay Island, meron pa rin higit sa 100 mm na posibleng dami ng ulan. Ito po ay sa mga probinsya ng Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, at Siquijor. Yung ganitong karaming ulan, equivalent po yan sa 100 to 200 liters per day per 1 square meter po na lupain dun sa mga probinsya na yun. No? At yun yung mga nagkokos po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa kanilang lugar. Samantala, 50 to 100 mm naman po ang posible within the next 24 hours sa Aklan, Capiz, gayon din sa Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging dito rin po sa dulong hilaga po ng Mindanao from Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Norte, and Dinagat Islands. Posible pa rin po ang mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Lagi magantabay sa ating mga updates for possible rainfall advisories and heavy rainfall warnings, and please coordinate pa rin po sa inyong mga local government units for possible rescue or evacuation the moment na tumataas po yung level ng tubig sa inyong lugar. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 11, na nagsasabi, "Ang salita mo'y aking itinago sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!